What's up, Mike? Welcome again to our vlog. And today's video, ngayong araw, gusto kong i-share sa inyo yung nakita ko na slaughtering operation na in-upload ng isang YouTuber. Pwede kasi natin to makunan ng idea para mas maintindihan natin yung principles kung paano slaughter ng baka. So I made this video para ito doon sa mga gusto magsimula ng career sa butchering. And para na rin doon sa mga nagle-learn ngayon ng slaughtering operation. Ang gusto ko sa video na to is same siya doon sa procedure na ginagamit namin sa tagum. Ang difference lang siguro niya is wala siyang cradle na ginamit, pero yung position ng baka, of course, nakahiga. So, I am very excited na i-share sa inyo, lalo na doon sa mga followers natin na nandyan pa sa tagum na mga trainees. So, just sit back there and relax, and let's go. So, what's up, Mike? So, medyo nagabi tayo kasi alam mo naman, pag nandito ka sa Australia, ikaw lang lahat. So, busy na kanina, hindi ko na napatuloy yung video. But anyway, moving forward, we're gonna finish this reaction video para ma-share natin. So, water muna tayo. Lalagyan to ng kape. Lalagyan to ng kape. But gusto ko kasi maraming tubig ba? Alright, let's start. Okay. Wow, grabe si Kuya. Yan yung totoong butcher. Pero napansin natin, nasa backyard lang siya. So before, nakatry tayo ng ganito. Yung mga nakasama ko ng mga batadero, sumama ko rin sa mga fiesta. Ganito kasi yung the way na i-perform yung slaughtering operation. Mga probinsya, nandun lang sa mga, yun nga, yung fiesta lang sa barrio. As you can see, grabe yung opening na ginawa ni Kuya, no? Halatang matagal na talaga siya sa pagkakatay ng baka. So, tama yung opening niya. Dapat naka-upside down yung kutsilyo just to avoid contamination. Kasi pag naghiwa tayo from outside, yung balahibo pumapasok. So, we need to avoid that for contamination purposes. If kung kutsilyo mo kasi nakabaliktad, nakaganon. So, sa may kutsilyo. So, let's say, kutsilyo. Wala na akong kutsilyo, guys. Wait lang. So, yun ito. So, pag nakabaliktad kasi siya, so ito lang yung the way ka mag-opening. So, when you are in a trade test, or yung nandun ka sa slaughter nagte-training, pag ganun talaga yun. So, let the knife do the work. So, pag matalas kasi yung kutsilyo mo, talagang mahihiwa lang siya. But anyway, sa nakita rin natin sa video, mga mate, pinutol niya yung paa. So, ang tawag sa pagputol ng paa na pinerform niya is first joint. Kasi hiniwa niya doon sa paa na nakapwesto yung first joint ng baka. So, yan yung tawag, first joint. Yan na rin yung sinusunod namin sa tagum. Dati kasi second joint, tapos may root cyst pa. Root cyst pa. But anyway, moving forward. Oh, still for more. Wow. Galing. Galing talaga siya. Ooh. Grabe. Wow.
Ang lambot ng baka. Yun. Talaga ha. Galing. Galing talaga niya. Galing. Alright, so makikita mo talaga yung familiarity niya sa procedure. Parang araw-araw niya ata itong ginagawa. So, kaya yung sinabi ko sa last video, totoo talaga yun, Mike. Pag consistent ka, araw-araw mo siyang ginagawa, talagang matututo ka talaga sa slaughtering operation. So, before, wala talaga akong idea niyan. Pero, siyempre, yung nag-training ka na, araw-araw mo siyang ginagawa, of course, ma-acquire mo talaga yung skills. So, dito sa video niya, mates, inuna niya yung i-open yung bandang sa may hind quarter. So, yan yung open na dyan is yun yung hind quarter, which is ito naman talaga dapat yung unahin talaga natin. Kahit naman dito sa amin, kahit nakahang na yung baka, inuuna yung hind quarter. So, first leg, na-open yung first leg, and then second leg na. So, napansin ko talaga sa kanyang galaw is every time na natatapos niya yung isang procedure, ay hindi talaga niya nakakalimutan mag-steal or mag-honing. Kasi pinaka-importante yon, and that is a big yes for me. Ang importante kasi yan siya, mate, kasi hindi mo dapat hinahayaan na maubos yung talas ng kutsilyo mo. Para bang every stroke na babawasan yung talas ng kutsilyo mo. So, for example, every stroke, nababawasan siya ng 10%. From 2 to 3 stroke, dapat steal ka na. So, may steal ako dito. Dapat steal ka na. So, ibabalik mo siya ngayon sa 100% na talas niya. Kung 100% yung talas na kutsilyo mo. But anyway, di mo dapat hinahayaan na maubos yung talas ng kutsilyo mo. Just remember that. So, next one. Uy. Wow, lambot talaga. Bake. Lambot talaga ng bake. Wow, nagbackhand pa. Best. Alright. So, sa section naman na ito, mga mate, is inuna niya yung sa left side ng baka. So, mapapansin natin, ang lambot talaga ng baka kasi fatty yung baka na ginamit niya. And female pa yung baka na kinatay niya ngayon dito. Ang female na baka kasi, mga mate, is malambot talaga ang balat niyan. Meaning, madali siya masyadong hiwain. Ang disadvantage naman yan, mga mate, is pag out of control ka sa stroking mo, madali mo itong mabubutas yung balat. So, yan yung sometimes disadvantage naman sa female na baka. Kaya makikita natin sa video na ito, napaka-light lang yung mag-stroke doon sa baka. So, ang movement niya medyo may control. So, from stroking the knife in yung gripping niya sa balat is parang lang siyang nagda-dance. Tinapos niya pa. Oo, tama. Kasi nakaganon yung kanina yung baka. So, para magawa niya yan, tiniba niya yung favor ng position ng baka. Para mas makita niya yung balat dito. Mas skinning niya o ma-flay niya yung one. Galing. Yun, daming karne. Yun, oh. Preparation na. Ayun. Wow. Lambot talaga ng baka. Yun.
Yun. Yun. Tapos, unboxing. Mga mic. So, yan yung favorite part ko. Yung right side ng baka kasi right-handed kasi ako. And mas favorable kasi sa akin when it comes sa pagbabalat ng baka. Kagaya ng ginawa niya na stroking. Pero, napansin ko lang sa video is ang dami niyang binitawan na stroke. Pero, sabagay, hindi naman to trade test. So, parang yun yung nakasanayan niyang gawin. Pero, talagang itong taong to, tagal na to siyang nagkakatay ng baka or nag-slaughter ng baka. Pero sa mga tropa kasi namin noon, diyan sa Tagum, may mga numbers kami diyan sa pag-stroking ng baka. From start, yung kanina, kikita mo, dapat may mga points na yon, may mga markers yon kung saan mo siya dadaan yung mga kutsilyo mo. Kaya nga itong video na ito, medyo nagustuhan ko kasi lahat ng markings na pina-follow namin before, nandun lahat. Kagaya ng mga paikot niya dun sa mga singit-singit ng baka, yun, maganda yun. Actually, when it comes with trade test, yung mga tropa ko noon, talagang hindi kami medyo natakot talaga sa trade test kasi araw-araw naming ginagawa. And talagang alam mo na talaga yung paikot-ikot ng baka. So, this is very important naman talaga mga mates na naintindihan natin na yung success dun sa trade test and yung success mo dun sa pagkatay ng baka is hindi mo yun siya pwedeng makuha overnight. Kumbaga, kailangan mo talaga yan siyang pag-aralan na mabuti. This is our first review. We can still have more. Kasi ang dami ko nakita sa YouTube. So, sa mga next videos natin, yung mga kapatid natin ng mga tropang butcher na naman. So, from other places. So, ang dami ko nakita sa YouTube. So, review natin. So that is that for all today, mga mates. I hope you have a good night. So, talagang medyo yung mga uploading natin sa videos nagde-delay kasi sa mga schedules natin ngayon. So, see you in the next video. Stay safe.